Ang lalaking ito ay tatawagin na lang nating murdery. Si murdery ay mahilig pumatay ng tao pero hindi siya nagsimula ng ganon. Nagsimula siya sa pang-hold up ng mga tao. Nagnanakaw siya ng mga gamit, pera at pinapasok ang mga kotse. Mga ganong bagay. Isang araw ay lumipad siya mula sa France papuntang Thailand kasama ang kanyang girlfriend. At ang plano niya pagdating doon ay manloko ng mga Western na mga turista. Nakikipagkaibigan siya sa kanila tapos nilalagyan niya ng pampatulog o ibang gamot ang pagkain at inumin nila para sumama ang pakiramdam nila at pagkatapos ay ninanakaw niya ang mga passport at pera nila. Habang nasa Thailand ay nakikipagkaibigan si Murdery sa isang Amerikanang babae. Dinroga niya ang babae at ninakaw ang kanyang gamit. Pero napagpasyahan niyang hindi sapat ang magnakaw lang. Tinapon niya ang babae sa dagat upang malunod at mamatay. Pero hindi siya tumigil dito dahil ilang araw lang pagkatapos ay pinatay niya ang isa pang turista. Sinunog niya ang katawan at iniwan ito sa tabi ng kalsada. Napansin ng girlfriend ng turista na nawawala ang kanyang boyfriend at nagtanong ng tanong kay Murdery. Kaya dinrogan niya ito at nilunod din sa dagat. Sa puntong ito ay namumuhay si Murdery ng maginhawa mula sa perang ninakaw niya mula sa mga turista. Pero alam niya na kailangan na niyang umalis at magpunta sa ibang lugar bago magsimulang magduda ang mga tao na namamatay ang mga turista na nakikilala niya. Kaya't in-invite ni Murdery ang isang Dutch na mag-asawa na nakatagpo niya sa Hong Kong na bumisita sa kanya sa Thailand. Pagdating ng mag-asawa ay dinroga sila ni Murdery, sinakal, at sinunog ng buhay. Pagkatapos nilang mamatay ay kinuha niya ang kanilang mga pasaporte. At siya at ang kanyang girlfriend ay gumamit ng mga ito upang tumakas papuntang Nepal. At habang nasa Nepal ay nakikipagkaibigan si Murdery sa isang Canadian at isang Amerikano. Pagkatapos ay sinaksak niya ito at sinunog ang kanilang katawan. Ang dalawang pagpatay na ito sa Nepal ay magiging mahalaga sa susunod. Nung nakuha na niya ang kanilang mga pasaporte, ay bumalik sila sa Thailand. At mula doon ay tumakas papuntang India. At sa India ay ipinagpatuloy ni Murdery ang kanyang mga krimen. Pinatay niya ang isa pang lalaki at ginamit ang pasaporte nito upang maglakbay papuntang Singapore at pagkatapos ay bumalik sa India at Thailand. Walang ligtas kapag si Murdery ang nakikilala. Isang beses ay sinubukan niyang magnakaw sa isang tao. Ngunit aksidente niyang binigyan ito ng napakaraming lason kaya't namatay ito agad. Pagkatapos, isang beses naman nung ang matalik niyang kaibigan na tumulong sa kanya sa ilang pagpatay ay nagkaroon ng hindi pagkakasunduan kaya't pinatay siya ni Murdery at hindi na muli siyang nakita pa. Isang araw, bumalik si Murdery sa India at nagkaroon siya ng isang kabaliwan na ideya. Plano niyang pagnakawan ng 6 na tao ng sabay-sabay. Mga French engineering students na nakilala niya sa New Delhi. Naglagay siya ng droga sa 6 na bote ng tubig at ibinahagi ito sa mga estudyante. Uminom ang ilan sa kanila ng tubig pero masyadong mabilis ang epekto ng droga sa kanila. Kaya't nang matapos, ibigay ni Murdery ang mga bote, ay ang unang mga uminom ay natumba at nahimatay. At nung napagtanto ng ibang mga estudyante kung anong nangyayari, ay pinagtulungan nila si Murdery at tinawagan ng pulis. Dumating ang mga pulis at inaresto siya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng 12 years na pagkakakulong. Dahil sa paglason at pagnakaw niya sa mga estudyante, sinubukan nilang kasuhan siya para sa mga nakaraang pagpatay pero ibinasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Habang nasa kulungan, ay nahaharap si Murdery sa isang malaking problema. Hinahanap siya sa Thailand tungkol sa ginawang ilang mga krimen na pagpatay. At kung maipapadala siya roon, ay malamang na mahahatulan siya ng parusang kamatayan. At upang maiwasan ito ay nagplano siya ng isang paraan para magtagal pa siya sa kulungan sa India. Nagbigay siya ng candy sa mga gwardiya ng kulungan na may halong sedative. At nang mawalan ng malay ang mga ito ay lumabas siya ng kulungan pero nagpahuli siyang muli
At ang pagtakas na ito ay nagdagdag ng 10 years sa kanyang sentensya na naging perpekto para sa kanya. Dahil pag nakalaya na siya ay lilipas na ang 20 years statute of limitations para sa mga krimen niya sa Thailand. Kaya't hindi na siya mai-extradite at hindi rin haharap sa parusang kamatayan. Maraming taon na ang lumipas at natapos na ni Murdery ang buong termino niya. At kalaunan, siya'y pinalaya. At sa edad na 50 years old ay mukhang hindi na matutukoy ang mga krimen na ginawa niya. Ngunit 6 na taon ang lumipas, nagdesisyon siyang magbakasyon sa Nepal. Heto ang isang bagay tungkol sa Nepal, hinahanap din si Murdery doon. Para sa mga pagpatay sa isang Canadian at isang Amerikanang babae na nangyari 30 years na ang nakalipas. Walang limitasyon na tao ng mga kasong pagpatay sa Nepal. Kaya habang nagbabakasyon ay hinuli si Murdery, ipinaglaban ang kanyang kaso at hinatulan siya ng 20 years sa kulungan. Pagkatapos ng 19 years siya ay pinalaya na at nung nakalaya na siya ay ibinenta niya ang film and book rights ng kanyang life story sa halagang $15 million. Kaya't ngayon, si Murdery ay isang ex-serial killer na milyonaryo.